Breaking news, UFC champion na si Khabib Nurmagomedov pinaalis sa kanyang eroplanong sinasakyan. Laban ni Canelo Alvarez at Crawford malapit nang mangyari. At update kay Yumir Marshall, tara't pag-usapan. Naalis sa isang flight sa Estados Unidos ang dating UFC fighter na si Khabib Nurmagomedov matapos magkaroon ng alitan kaugnay ng seating arrangement sa mga tauhan ng Frontier Airlines sa Harry Reid International Airport sa Las Vegas. Sa isang post sa X nitong Lunes, nilinaw ng UFC legend na ang insidente ay naganap sa isang Frontier Airlines flight, hindi sa Alaska Airlines, gaya ng naunang mga ulat. Tinanong rin si Khabib kung siya ba ay biktima ng diskriminasyon dahil sa lahi o relihiyon. Kumalat nga po ang video ng insidente online na nagpapakita sa pagtatalo ng fighter at ng airline staff habang nakaupo siya sa exit row ng eroplano. Ayon kay Nurmagomedov, tinanong siya ng isang flight attendant kung handa siyang tumulong sa ibang pasahero kung sakaling may emergency, na kanya namang sinagot ng oo. Gayunpaman, sinabi niya na ang flight attendant ay napaka-rude mula sa simula at nagpumilit pa ring paalisin siya sa kanyang upuan kahit na malinaw na siya ay nakakaintindi at nakakapagsalita ng English. Sa video nga po, maririnig ang isang flight attendant na nagsasabing hindi ka namin maaring payagang maupo sa exit row. Tatawagin ko ang supervisor, maaari kang lumipat ng upuan na walisin ka namin sa eroplano. Narito po ang video kung saan nakikipag-usap si Khabib sa mga flight attendant. I know how to help you, and now you guys, because this woman don't understand what she's talking about. Okay, so what we're gonna do is we're either gonna have you switch your seat because my flight attendants are not allowing you to sit in the exit row, or you're gonna have to get off this plane and then we'll have to because they're not comfortable with sitting in the emergency exit row. My flight attendants. And unfortunately, it is fair. It's not fair. Yes, it is. But you guys, when I was not checking, they asked me, do I know English? Yes, I said. And they said yes. Yes. I understand that, but it's also off of their judgment. I'm not gonna do this back and forth. I will call a supervisor. You can either take a different seat, or we can go ahead and escort you off the plane. Sinabi ni Khabib na sinunod niya ang lahat ng patakaran sa onboarding process, kabilang ang tanong kung marunong siyang mag-Ingles. Matapos ang 2 minutong pag-uusap, tumawag ng seguridad ang flight attendant at si Khabib Nurmagomedov ay pinababa ng eroplano. Gid ni Khabib, pagkatapos ng 1 oras at kalahati, nakasakay ako sa ibang airplane at nakarating sa destinasyon ko. Pinaniniwala ang papunta si Khabib sa California upang suportahan ang kanyang mga kasamahan sa UFC 311 na magaganap sa January 18 sa Los Angeles, Nevada. Sa ibang balita, may usap-usapan na po na napagkasunduan na ni Canelo Alvarez at Terence Crawford na magarap sa isang laban sa September sa Las Vegas. Kamakailan nakita ang Unified Super Middleweight Champion na si Canelo Alvarez at ang kamahalang si Turki Al Sheikh sa London upang talakayin ang kanilang laban. Pinili nga po ni Canelo na labanan si Crawford matapos ang mahabang panahon ng pahinga. Si Crawford na isang tubong Nebraska ay hindi pa nakakalaban mula nang manalo siya sa isang maigpit na laban kontra sa WBA Junior Middleweight Champion na si Israel Madrimov noong August 3. Sa kanilang laban, nakita ang kanyang kahinaan at nahirapan siyang harapin ang lakas at kabataan ng kalaban. Si Canelo sa kabilang banda ay posibleng magkaroon ng unification fight laban kay IBF Super Middleweight Champion William Skull sa panahon ng 5 de Mayo. Layunin ni Canelo na maging 2 beses na undisputed champion sa 168-pound division na isang malaking tagumpay. Samantala, si Crawford ay kailangang magdagdag ng timbang para sa laban kay Canelo. Ayon sa mga eksperto, mukhang mahina at maliit si Crawford sa kanyang laban kontra kay Madrimov. Kung pagbabasehan ng kanyang mga dating laban sa 147 pounds laban kina Errol Spence, Sean Porter at Kell Brook, malayo ang kanyang kasalukuyang kondisyon. Ang laban na ito ay inaabangan ng mga taghanga ng boxing. Si Crawford na may record na 41 wins, 31 knockout at walang talo, na may limitadong aktibidad mula 2020 ay nagdulot ng mga tanong tungkol sa kanyang kakayahang makipagtagisan sa pinakamagagaling. Ang sagupaan sa pagitan ni Canelo Alvarez at Terence Crawford ay inaasahang magiging isa sa pinakamalaking laban ngayong 2025. Samantala, nais ng kampo ni Olympic boxer Yumir Marshall na gawing pribado na lamang at huwag nang sa publiko ang anumang hidwaan nila ng asawa nitong si Princess. Sinabi ng kanyang attorney na pinayuhan na niya ang boksingero na talakayin ang awayan nilang mag-asawa sa tamang forum. Hanggang sa kasalukuyan kasi, aniya ay wala silang natatanggap na formal complaint mula sa asawa nito. Pagtitiyak pa ng abogado na kapag natanggap nila ang nasabing reklamo ay agad silang magbibigay ng kasagutan dito. Matatandaan na naghain na ng reklamo ang kampo ni Princess Marshall ng paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Acts of 2024 sa Pasay City Prosecutor's Office nitong Biyernes. Una rito ay sinawalat ni Princess ang ginagawang pagmamaltrato sa kanya ng boksingero kung saan nahuli umano niya ito na may kasamang babae sa loob ng kwarto. Mariing pinabulaan na naman ito ng boksingero kung saan sinabing imbento lamang ito ng kanyang asawa at walang katotohanan ang lahat ng aligasyon. Kapag napatunayan, malaking dagok ito sa boxing career ni Yumir Marshall na ngayon ay may professional record na 5 wins, 3 knockout at walang talo. Maraming salamat sa panonood. Suportahan niyo ako para sa higit pang boxing update na pag-uusapan. Maraming salamat po.